Wait lang guys, check lang ako messages kasi kanina pa 'to nagbi-beep. Screen ko? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, na-draw na natin yung outline. Make sure lang natin na walang mga missing parts. For this one, meron tayong missing parts kagaya nito. I-draw lang natin 'to ulit. Add lang tayo parts. Yan. Right after ma-draw na natin yung mga missing parts ng building na 'to or ma-capture na natin ng kahit papaano tama yung building, make sure to cut them per layer. Okay? Hindi nakita yung wall eh. If that is the case, kapag hindi nakita yung wall, actually guys, napakadaling gawin ng mga buildings. So, missing part yan. Nakikita nyo yung mga linya-linya na to or parang separation ng mga parts ng building compared sa main building. Meron pa pala dito mga missing parts kagaya yun. Yung mga parang separations na to, all you need to do is to cut those separations. Okay? And that would identify na yung building niyo is naka-multi-layer. No need to be too, tawag na to, too vain about sa shape ng building or what, or the way na mag-multi kayo. Hindi nyo na kailangan problemahin yun. And ikakat na natin yung part na yon. Cut din natin yung part na to kasi mas mababa yung isang part niya compared sa isa. Ito, kailangan din natin tong i-cut. Ganyan lang, okay na yan. Ito, mas mataas ito compared dito. So, kailangan nating i-cut. Hanapin natin yung connection niya kung saan siya nag-connect. Dito siya nag-connect. Kakat na natin is ganyan. Same with this one. You can use letter S or letter F sa pag-cut. Ito, mas mataas ito compared sa iba. Kakat din natin to. Same goes with this part. Kapag natapos na ninyong i-cut lahat ng mga parts ng building na to, pag natapos na ninyong i-cut yung mga parts ng building na to, actually you can select them all and then group them. And that, okay na yung building na yan. Wala na kayong kailangan problemahin pa dyan. That would identify your building as naka-multi-layer na. Ganun lang kasimple. Kung walang wall yung building. Okay? Kung walang wall. So if ever naman nakita yung wall ng building ninyo, make sure to drag 3D and use letter H to draw multi-layer. Okay? So for example lang to yung building na to. May wall ata dyan, sir. May kita na wall dyan, sir. Building. Saan? Sa second grid ata. Bali third grid. Try check sa third grid. Ayan. Sa baba? Sa last grid, sir, Ito? yung pinakaunang building. Pinakaunang building, Last taas pa, sir. grid. Doon, sir, doon sa fourth grid pala, sir. Fourth grid, sorry. Yung Ito? first big building, sir. Yan. Dito? Parang kita yung wall niyan. Ito, yung isa, Okay, yung ito? isa. Itong isa. Ito? Yung tabi. Opo. Hindi naman. Hindi ba wall yan? Hindi. May nakita, okay, ito. So, ito na lang, example na lang natin. Now naman, if ever naman nakita yung wall ng building, tapos yung ibang layers niya, tatlong klase yung pag multi-layer natin eh. Kung for example, kita yung wall, tapos hindi naman kita yung separation ng building, pwede lang din naman natin yung i-drag, okay? Like for example, like this. I-label muna natin at first. Yan. Pagkatapos nating i-label yung outline ng building, drag the wall. Okay? So for example, ito yung wall niya. Dadrag natin siya as ganyan. Now, meron siya mga layers dito. Sa mga layers na to, kung maliit lang din naman, tsaka hindi kita yung separations ng mga parts na yan, actually, you do not have to draw or to use letter H for them. Simply cut. Cut pa rin. Cut pa rin yung gagamitin natin. Yan. Pagkatapos nating i-cut,
Kung merong mga parts diyan na mas mataas talaga compared to others, kagaya nito, yung part na 'to mas mataas mas mababa compared dito, that is the time we can select this label, yung mas mababa, long press Alt, and then drag natin para ma-adjust yung height niya and then tumama yung wall niya. Kasi yung kapag naka-multi-layer kasi yung ibang parts minsan mas mababa compared sa iba, yung 3D sumosobra. Kagaya nito, yung 3D niya abot na hanggang sa ground na hindi dapat. So, pwede natin i-select yan, long press Alt, and then adjust natin konting-konti para mag bumaba yung label compared sa isa. And then pagkatapos niyan, select and then group. Ito, hindi na natin kailangan i-adjust to kasi small difference lang din naman. Walang problema yan. You can ignore that. Pero as I can see dito sa mga mapa or sa mga buildings dito, actually halos walang wall eh. If meron man, maliit lang. Okay? Kagaya nito, ayan o, wall. So kapag nakakuha kayo ng ganyan, actually you can simply cut the building eh. Hindi na kailangan din problemahin. Pwede na gawin natin to. Lang. Dodraw natin as ganyan. Draw natin at first as ganyan. Tapos select, drag the wall, make sure na abot hanggang sa ano, kung saan nagmi-meet yung ground and then yung wall. Pagkatapos niyan, simply cut the building. As you can see, di na natin kailangan mamroblema ng letter H or something kasi building repair lang po ito. This is not a 3D matching project. Pa? Pakat lang natin yung mga part na yan which is mas mataas compared sa iba. Okay. Cut, cut, and then cut. Ganyan na kasimple. And you're done for this building. Group, okay na yan. You can submit that one. Ganyan na kasimple mag-multi-layer. So you do not have to be afraid sa mga big buildings na yan. Kung maliit ang difference, simply cut. Kapag malaki na masyado, dun kayo gagamit ng letter H. Okay? You understand? People, tulog na ba? Kumakain na ba? Now, pupunta tayo sa attributes. Deck. At first, deck. Doon tayo magsisimula. For the deck, ano yung pagkakaintindi ninyo ng deck? Iba yung kay Balbasa, wag ka Balbasa mabata, alam kita, kilala kita. Small deck ka. Ano yung ano yung deck? Pagkakaintindi ng iba. Deck. Hello? Terrace. Ano pa? Veranda. Actually guys, ganito yung deck. Okay, usually makikita natin yung kadikit ng building. May height sila at meron silang mga parang fence dito sa gilid. Kulay brown or minsan kulay white. Okay? Yung isang identification natin ng mga deck na yan is naka-elevate po sila. Okay, parang, ayun, terrace, veranda. It is usually ganito yung itsura niya. Meron silang mga hagdan sa gilid. Makikita niyo yan kapag nagtatrabaho kasi sa 3D matching, di ba? 3D matching project, balcony, yes. Nagtatrabaho ka sa 3D matching project, minsan nagtatanong kayo, sir, kailangan pa ba i-capture yung hagdan na to? Kailangan pa bang i-multi-layer yung hagdan, sir? Nalala niyo yan?
So, ako lang pala nakakaalala. Sige. So, ayun, like I said guys, usually elevated sila, kulay brown in color, minsan kulay white. Malalaman niyo po 'yun kasi elevated po sila. Napakadali nilang i-spot, sa totoo lang. Madali lang silang i-spot. First, you have to check the shadow. Yung shadow nila ganito, merong parang mga linya-linya yung shadow nila. Number two, kung titignan niyo yung deck na 'yan, meron din shadow dito sa area na 'to. It would mean elevated siya. Now, kalikit siya ng building or ng residential buildings natin. The only thing we need to do, kung nasabi natin na draw nyo yan as part of the building, simply cut. Make sure to cut lang. Tapos select, and then click the deck attribute. Magiging kulay green yan. And from there, guys, okay na po yan. Hindi nyo na kailangan i-group or whatsoever. That is that is perfect enough. Ganun na kasimple. And then ganun na kabilis mag-spot sa kanila. Naiintindihan nyo? Kagaya nito, yan sa kapitbahay. Kung titignan natin, 'di ba, yung shadow niya, parang merong mga grills or so linya na maninipis, 'di ba? And at the same time, separated siya from the from the building itself. Ito yung building, 'di ba? Iba yung kulay niya, iba yung itsura niya. Kung i-merge man natin yung ganun yung itsura niya. Ay, yan. Ito yung main building. Ito yung deck. Ah. So, pwede natin gawin dyan, ikakat lang natin yung area na to, and then, select, change attribute. And then that would be perfect na. Kung sabihin man natin hindi nyo yan na-label nyo lang yung main building at first, pwede kami yung gumamit ng letter H. Click letter H, snap, draw. Select, change attribute. As simple as that and you're done with that deck. Ito pa. Yan o. Diba? Kung titignan natin may shadow, usually yung mga decks, makikita natin yan. It's either sa gilid ng bahay, kagaya nito, sa gilid siya ng bahay, or nasa likod ng bahay. So for this one, as you can see, ayan o. Diba? Elevated siya. Meron siyang shadow sa area na to. So yung gagawin na natin, use letter H, draw, and then, kung naka-building yan, select, change tagging. Ito pa. This one is a form of deck as well. So use letter H to snap, draw. This one. This one is a form of deck as well. This is not a part of the building. This is a deck. So kung naka-draw as a building, cut, select, and then tag. This one is a deck as well. Use letter H, snap, draw. Select, pre-tag. Diba? Naintindihan niyo kung paano mag-identify ng deck compared sa patio? Guys, mahirap mag-identify ng deck, hindi. Mahirap ba mag-identify ng deck? Mahirap? Sino naguguluhan? Siglat lang guys. This would be the concrete patio. Okay? Concrete patio. Anong pagkakaintindi ninyo sa concrete patio? Guys, if ever na invalid po yung inyong software, for example, kagaya nito, click Control A, topology, ayusin ko lang to saglit.
Saglit lang guys ah. Ah, para matutuloy ah. Ayan. Pag nakakuha kayo ng ganito guys, submit fail last state invalid software version should use ganito, ganito, ganyan. Yung gagawin po ninyo, napakasimple. I-yes nyo lang po yan, close nyo po ito, tapos i-reopen po ninyo. Pag nag-reopen po kayo ng ID ninyo, minsan lalabas yan dyan. Ito kasi na-update ko na to eh. Lalabas po dyan na kung gusto mo yung i-update yung software mo, click yes. I-yes lang po ninyo. Tapos mag-automatic update po yung inyong software. Pagkatapos po ng mag-automatic update, magko-close po yan. Na yung gagawin nyo, i-open lang ulit ninyo kasi iba na po yung version ng inyong software. Kung nakikita po ninyo, yung software po ninyo ngayon dyan, iba yung version compared sa version na to. Kailangan nyo lang i-auto-update yung inyong software. Close, reopen lang po yung solusyon dyan. Wala pong kailangan gawin dyan. Hindi rin mawawala yung ginawa na ninyo. Intindihan niyo? Sa akin, boss, wala na. Anong wala na? Yung gawa ko. Kasi kanina, nag-update na po, na-clear po yung software. Yung mga task ninyo. Yung problema, hindi po kayo nakinig. Mamaya na po yan. Tapusin po muna natin yung training. Sorry. Okay, sir. No problem. Now, guys, pumunta naman tayo sa concrete patio. Concrete patio, anong pagkakaintindi natin sa concrete patio? Anong pagkakaintindi natin sa concrete patio? Simentado sir yung ano sir. Simentado yung flooring. Simentado yung Yung flooring na solid visible cement sa labas. surface. Okay. Cement surface. Solid cement surface. Yun yung patio natin. Okay? Parang ano siya, parang deck siya. Pero ito, ito, yung klase na to is flat po siya. Hindi po siya elevated. Yung mga deck po natin, elevated po sila eh. But for the patio po, flat lang po siya. It's either cemented or parang mga bato na na inayos para magkaroon ng parang pahingahan sa likod ng bahay. Diba? Usually ganito yung itsura nila. In some cases, hindi sila dikit ng bahay. Okay? May mga bonfire sila. Merong mga ganito. Totoo lang. Tapos, yung iba naman is parang ganito. Yan. Sementado lang siya. Hindi siya elevated. But, may elevated siya na part, maliit. Pero, this is a concrete patio. Okay? Like, eto pa. Yun. Yung iba maliliit lang. Para ma-identify naman natin yung mga patios na yan from the backyard ng building. Usually guys, nasa backyard lang po sila. Wala pong patio na nasa harap kasi yung nasa harap po natin is driveway. Okay? Usually nasa likod. Like for example like this. One. Diba? As you can see guys, yung likod ng bahay niya, merong ganito. Tapos, merong parang mga basura sa likod. Upuan yan or what, hindi ko alam. Diba? Hindi din tong entrance ng bahay niya. Yung entrance kasi niya is ito. Ito yung driveway niya. So it would mean yung area na to is a concrete patio. Okay? So simply select the concrete patio attribute. Siyempre, fix muna natin yung building before gawin natin yan. Pero dito, hindi ko na aayusin. Concrete patio, click natin yung attribute na yan. Draw lang natin to as ganyan. And then, you're done. Make sure lang natin na kahit paano accurate yung gawa natin. And then that would solve our problem para sa concrete patio. Ganun lang po kasimple. Para yung isa sa ang isa sa ano natin para sa concrete patio, usually po may mga gamit yan sa likod ng bahay. Kasi minsan yung likod ng bahay niyan ginagawang pahingahan yan. May mga garden sets or merong mga kung ano-ano diyan, abubot sa likod ng bahay. Diba? This one is a deck to kasi may hagdanan. Yan natin yan. Kasi tapos na tayo sa deck. Concrete patio tayo. Ito. As you can see, ito ang likod ng bahay niya. Ito yung harap niya. So for this, sementado naman siya, kulay gray yung
kulay niya. Gagawin natin, select the concrete patio attribute. Label natin to. Yung ibang concrete patio natin, hindi ganito kalapad. Siguro may medyo pera tong taong to. Mayroon pa swimming pool na ang laki-laki. So medyo may kalaparan din yung kanyang patio. Concrete patio niya sa likod. Yung iba naman, maliliit lang. Depende sa bahay. Wait, hanap tayo. This one, yan. Ito, yung bahay na to, ayusin natin. Tinggalin natin yung 3D. Okay. So for this building, so kasi ito yung harap, ito yung likod. Meron dito mga cemented surface, but hindi po yan yung patio niya. Yung patio lang po niya is ito lang yung area na to, yung cemented na part na to. So select the patio, or concrete patio attribute. Label natin to as ganito, as a box, and then you're good. No need to group. Hindi na natin kailangan i-group yan kasi wala naman yan. Ito pa yung isang sinasabi ko kung paano natin ma-identify yung patio ng isang bahay. Kung titignan ninyo, ayan, yung part na to, merong mga kung ano-ano dyan, parang garden set or what. So if ever makakita kayo na ganyan, napakadaling i-distinguish ng concrete patio compared sa ground lang. Yan lang po yung concrete patio niya. And then, retag, and then okay na po yan. Ganyan lang po kasimple. Kung sabihin natin meron siyang ganito, this one is a deck. Meron siyang concrete patio, meron pa siyang deck. Diba? Yung part na to elevated to eh. Hindi ito roof. Kasi kung roof yan, iba yung kulay niya, iba yung itsura niya kagaya nito. Now, deck, pwede nating i-click yung deck attribute. Label natin to using letter H, S, or F. Letter G para sa curve, and then click space. Ganyan na po kasimple. And then, ito, kulay pink, yung concrete patio, kulay green, yung deck, kulay red, yung building. Ganyan lang po gumawa. And this one, yung part na to, this is a patio. Okay. Wala naman po siyang hagdan, hindi naman po nakikita yung hagdan yan. Actually, parang ground level lang po siya, pero parang kagaya lang nito. Asa na ba yun? Okay. Parang kagaya lang nito, parang meron na siyang mga ganyan-ganyan sa gilid. Di ba? Tapos, hindi siya elevated. So, for this one, select, target as concrete patio, and then you're good. You understand, guys? O paano mag-label sa concrete patio? May nakikinig pa ba? Sino yung naguluhan sa concrete patio compared sa deck? Ano yung Pogs? Wala, sir. Merong nakikinig sa'yo. Sino naguguluhan? Wala nang naguguluhan sa deck tsaka patio. Rekta tayo sa dalawang attribute na natitira. Guys, people. Wala na, kumakain na yung iba. Ano yung Minda? Wala, nagkamali lang ako na pindot. Wala ko may tanong eh. Okay, punta tayo ng green roof. Ano ba yung green roof? Usually guys, yung green roof, as the name suggests, green roof. Yun lang, kulay green. Kulay green dahil sa lumot or kulay green dahil nilagyan talaga ng mga halaman. Okay, yan po yung tinatawag natin na green roof. Minsan makakakita po tayo ng mga residential houses na merong green roof or yung extension nila sa gilid is merong parang mga halaman. Okay? So, try nating humanap kung meron man sana. Minsan yung mga shed nila sa ibang bansa, nilalagyan nila ng parang halaman yung roof para at least hindi ganun kainit or something, parang gano'n. Or para eco-friendly. So, konting-konti lang naman yung mga green roof para sa residential house. Pero try
natin na wag i-miss kapag merong ganon. Wala akong example dito ng residential na merong green roof. Pero meron tayong example ng big building na merong green roof. Like I said guys, usually yung mga green roof na po yan, may mga vegetation sa taas ng bubong. Okay? Like this one. Yan o. As you can see, di ba? Meron mga kulay green na yan. May mga halaman sa roof nila. Ganyan po yung green roof natin. So kapag nakakuha po tayo ng ganyan, simply cut that area out. Select, and then tag it as green roof. Ganyan lang po kasimple. Para dito siguro kasama na ito. Yan. Cut. Tag it as green roof. And then, that would solve your problem. Kagaya lang yun ng patio and decks. But for the big buildings, kagaya nito, if ever maka-encounter kayo ng big buildings, guys, make sure to group them. Okay? Pogs, mapa mo to, make sure to group. Okay? Kasi big building po iyan. And then, hindi pwede na hindi nakagroup yan kapag nakakuha po kayo. So, example ko lang muna yung ganito. Saglit lang. Bara-bara na muna. Yan. So, kagaya ng mapa ni Pogs, as you can see guys, ito yung mga area na to. May meron pa itong mga vegetations. Ayun o, may mga itim-itim pa na mga lililiit ito. Diba? Tapos, ito, yan, may mga halaman. Same goes with this one. Tapos, parang mga tambayan dyan or something. So, kapag nakakuha kayo ng ganito, cut this area out. Isasama natin ngayon sa multi-layer yung green roof. Kakat lang natin yung area which is affected. Guro ganyan. Select. Target as green roof. And then, pagpatuloy niya na yung paggawa ng multi-layer. Ganyan lang kasimple. Hindi ibig sabihin na may kulay green na ganito, na may halaman, green roof na siya. No, it doesn't mean that way. You understand, guys? Ganun lang yung kasimple yung identification ng green roof. Dapat merong mga vegetation sa taas. And at the same time, isa pa, guys, sino po ito? P-A-N. Pan. Kanino to, Carlo? Nahanap ko na yan, hindi pa nag-reply. Kanino to? Bablock ko? Kay Desiree yan. Bablock ko? Block ko? Pwede, kasi hindi pa nag-response eh. Ito yung isa na magiging problema ninyo kapag nakakuha or kapag nag-autopass kayo. Autopass means usually pinasa lang ninyo yung mapa. Yung isang na to, siguro nag-ayos kahit papano, pero hindi alam yung gagawin. Hindi pumasok sa training ngayon. So, isa na yung pwede namin maging solusyon. Is to block this person. Kasi bakit? Damay lahat ng RYUs if ever. Or damay lahat ng under sa team natin. Ayun o, yung ginawa niya, big buildings hindi inayos. Residential building. First grid pa lang to, first grid. Sabi ko sa inyo kanina, first grid kayo magsimula mag-check. First grid pa lang, wasak na. Yung mga residential buildings nakakat pa, hindi pa na-merge. Big building, hindi naka-multi. Sabi ko naman sa inyo, mag-multi-layer kayo. Watak-watak yung pag-aking pag-check or pagturo sa inyo sa mga buildings kasi naghahanap ako ng suitable buildings para pwedeng i-discuss sa inyo. Pero hindi ibig sabihin ganyan yung pag-check. Like I said, first grid, papunta dito, pababa, ganyan pag-check ninyo. First grid pa lang, unang-unang grid na na-pull niya, wasak na. It would mean na hindi alam yung ginagawa niya nito. Lastly, pumunta tayo sa construction. Under construction. Are, ito, guys, kukonti-konti lang yung mga ganitong building. Under construction. Lahat nga ang example, oh. Walang example dito. Ito, under construction to, yes. Pero wala pang base yung building. Wala pang base yung building. Same goes with this one. Wala pang base yung building. So, hindi natin kailangan problemahin yan. Yung kukunin lang natin under construction is kagaya po nito. Ayan. Yung kita nyo mga box-box na yan, mga kulay itim. Yan po yung mga base ng bahay na hindi pa po tapos. Pwede pa yung patayuan ng bahay. Same goes with this. And usually ganito yung makikita natin. Meron na siyang base. Meron na siyang shape. Yan po yung mga under constructions ng mga building. At like this one. Ayan, sa mapa natin mismo. Ayan, may base na po sila. Oh, may shape na po. Yan po yung mga under construction na pwede po nating i-label. I-label nyo lang yung outline. Kagaya ng pag-label ninyo ng mga buildings. Outline nyo yung kailangan nating i-label. And then tag it as
under construction. As simple as that, and then pwede na nating mas pasa yung mapa. So for now guys, ang dami na po nagchat-chat sa akin, may mga problema. Kailangan ko pong ayusin. Any questions for now, people? May mga tanong po. May mga tanong po ba? Wala so far, sir. Wala. Sa iba, natahimik lang dan.